Ayan, at may bago ka ng seryo ngayon, Ben. Kumusta? Excited po, masaya. Kumusta yung taping mo doon? So far okay naman. Okay na. May bago bang challenge ganon or what? Siguro hindi ko naman masasabing challenge kasi yung role ko na to nagawa ko naman na po before. Yung bad boy. Tapos action before na medyo nakagawa na rin naman ako. Si Chujab. Pero ito talagang purong action. Okay. So, ano yung mga bago sa'yo dito? Siguro yung bago sa akin. Bago sa akin. Siguro talaga mas mahaba niyo kung mapapanood na mas masama. Parang gano'n. Kasi habang tumatagal magpo-progress yung character ko dito Parang mas lalaki yung sakop ng kapangyarihan ko dito. Parang mas mahirap siya may mga magiging tauhan din. Ano ba yung pinaka-character mo dito? Ako po yung dito, yung pinsan ni Diego. Si Diego kasi yung main kontrabida. Diego Loizaga? Tapos ako yung parang pangalawa sa age bracket namin. Okay. Kasi may matatandang kontrabida. Oh. Ayun Tapos hindi ko alam kung ako yung magpapahirap kay Kiko kasi may mga kasamaan din si Kiko Pero for sure, nagkakaabot din kami ni Kiko. Pero yun nga, expect nyo po mahaba yung character ko dito. Pag ilang pagsama nyo ng Kiko? Pang-apat na ako. Ay, ang dami na pala. May bago ka ba na-discover sa kanya dito sa serye? Mas siya, mas talagang dedicated na talaga sa trabaho. Siya pumayat. Mas maganda yung looks niya ngayon kumpara dati. Parang malusog-lusog siya noon, ano? Ayun. Para, talaga siya, desidido talaga. Kaya ako, parang bumalik din yung parang fire ko yung paging sobrang desidido ko lalo ulit. Parang yung dati ko na nagpapakilala pa lang ako sa Viva Max. Yung nagpapaganda ng katawan. Nagpapapayat. Di ba medyo napabayaan ko rin naman yung sarili ko lately. Tumaba ako. Kasi parang naging medyo kampante na nag-focus lang sa acting. Ngayon parang balik ako sa focus ko sa looks, sa physical, papapayat ulit. Kasi iba na yung labanan Mas mabigat na kung kumbaga sa Viva Max. Sakto-sakto lang, acting lang. Dito talagang iba na Kaya sinabihan naman ako ni Boss Vic na dapat talagang overall yung focus ko para tuloy-tuloy na raw sa mainstream. Ramdam mo naman yung ng career mo na ito nakakatawid na sa mainstream, may serye, gano'n. Ramdam ko naman po. Ang akin lang, syempre, mas mahirap na yung kompetisyon. Kailan hindi ako maging stagnant. Parang yung nagawa ko sa Viva Max, yun yung goal ko rin magawa dito sa mainstream. Pero syempre, ilang taon ko rin naman ginawa yun sa Viva Max. Unti-unti rin dito. Pero dahil nasa guide naman ng manager ko, ni Boss Vic, nakita kong ganun din. Basta nasa sa akin din naman. Pero mag-BBMX ka pa rin kahit may serye. Hindi pa naman po ako bida dito sa serye. Pwede pa naman po yan. Si Kiko tumigil siya mag-BMX kasi bida na siya. Pwede pa akong gumawa yung malalaking movie. Magagandang project ko na dun sa film. Pero si Kiko ba, nakausap mo siya, nakakwentuhan mo na Lahat naman po din na parang tigil BMX mo lang na mag-serye? Hindi namin napag-usapan yung BMX pero base sa interview niya parang nagbibiro siya na nalabang pa siya kung bibigyan siya pero tingin ko hindi na siya bibigyan. Yun lang tingin ko kasi parang nakalagay na talaga siya doon. Parang si Coco nagpa-sexy dati action, hindi na siya na-sexy. Pero ako yung tipo nung sa akin, okay sa akin na parang gumawa pa rin Parang si Albert Martinez dati, nagsasalit siya, parang open ako sa ganun. So, parang ang inaano mong path ng career mo, yung parang ala Albert Martinez? Parang ganun parang tingin ko naman parang ganun, hindi naman ako yung pure 100% action star lead. Parang tingin ko parang both, parang yung parang all around, parang kala Jay Manalo, kala Albert Martinez, kila Edu Manzano, parang gano'n.
nagpapasexy, nag-mainstream, nag-action, nag-drama, nagko-kontrabida, minsan nag-ibida. Parang gano'n. Yun ang ano ko, parang kala Albert Martinez. Pero anong pwede mong i-share sa amin na na nangyayari sa inyo sa taping sa sa Tutoy Bato, tapos nakakatrabaho mo yung mga senior ng kontrabida, mga ganun. Ay ano ho, nag-a-advise talaga sila. Parang ano sila sa mas bata sa kanilang mga pasibol. Advice, lalo sila kuya mo, dati ko nang kabatihan niya, kahit di ko nakakatrabaho. At puro advice si Kuya Art. Yan, Ako niya? ino-close niya na ako kasi parang magiging magka-connive kami dito sa palabas eh. Kaya yun, so, Tito Noni, Ken Camino. Yan, mababait. Okay, kahit welcome na welcome po ako. Hindi ko naramdaman na parang bago ako sa grupo. Parang hindi ko naramdaman na galing ako Viva Max, napapasok sa mainstream. Ang ganda ng welcome sa akin. Masaya ako. Ano natutunan mo sa mga veteran? So far, dahil bago pa lang, hindi pa ganun kalaki natututunan ako. Pero parang siguro ano lang, chill lang talaga sa trabaho. Para no pressure. Para mas madali yung trabaho. Parang ganun lang. Kasi yun yung ano ko. Tsaka yung pag-welcome, para siguro hindi ako ma-pressure. Maayos yung welcome nila sa akin. Kumusta yung yung pagtatrabaho mo ng paggawa ng serye? Sabi nila mas daw dito mas mahirap sa oras, gano'n. Ito ba yun? Oo, kasi biglaan eh. Nakikita ko yung mga call time biglaan. Minsan bukas yung taping, madaling araw yung call time. Mas mahaba pa yung oras? Mas mahaba, mas mababa? Depende lang kung unang kakagaw, parang gano'n. Pero parang mas matrabaho kasi regular to. Tapos ako, pag talagang nag-ano na yung tapos na sa backstory, 3 times a week, taping ko, regular na. Siyempre, tas walang specific na MWF pa sa ngayon. Hindi paano yung parang kaya mas mahirap nila para dati. Kasi dati magbibigay ka lang ng 1 week. Okay, 1.5 week na buong, kahit sabihin mo 5 days pa nun, 7 days pa. Ngayon, buong taon mo bibigay mo. Sabagay. Ako, mahilig din ako mag-travel na. Parang yun, sacrifice yung bawal din. Saan mo ba gusto mag-travel? Sana, next, Germany. Pagka, sana matuloy yung project. Sa ko Europe naman. Ay, bongga. Sino ba ang gusto mong pang makapartner sa BMX? Sa dami ng nakapartner mo? Halos kasi lahat nakapartner ko na eh. Siguro doon na lang tayo sa mga veterana na hindi ko nakapartner. Na lang? Si Christine Bermasa, si Rob Ginto na lang. Kasi sila na lang hindi ko nakakapartner. Christian saka? Si Rob Ginto. Kasi lahat ng Pilmodang A-lister, lahat na nakatrabaho ko. Sila na lang yung Hindi pa. Sa mga veterano. Sa mga bago, hindi pa ako interesado makatrabaho. Yung mga bago. Pero ano yung support na binibigay mo sa mga bago? Ay, advice. Lalaki, babae, advice. Parang, kasi galing din naman ako sa ganyan, nagsisimula ako. Do your best. Prepare ka dapat. Kahit haharap ka lang simple, dapat mag-ayos ka, gano'n. Tapos, kahit paano sa acting, may improvement, parang gano'n. Tapos, ako sinabi ko talaga nung bago ko, alagang-alaga ako. Medyo napabayaan ko na lang ng bandang kalagitnaan. Kasi parang, hindi ko sure ball na, pero napansin ko rin naman nung tumataba ako, bumabagal din yung usad. Kasi matagal na dapat yata ako nakapag-mainstream eh. Tsaka yung Boy Kaldag, matagal na yan eh. Bumagal. Kasi tumaba eh. Kaya physical, mahalaga sa... Minsan, importante yung fit ka. Mahalaga yun, lalo lumaki ang mukha ko. Iba race ko. Ayun. Kaya ngayon, talagang todo, ako sa diet, tulad ngayon. Kahit ko yan, fasting ako. Yun yung advice ko sa kanila na sa una talagang bibigyan ka ng sunod-sunod. Pero yung huwag ka magpakakampante. True. Yun lang advice ko
Sa umpisa talagang, kung iba, nasasaktan, nasabihan mo, ay, discourage ako dahil parang gano'n. Hindi, advice, ano yun, long-term advice para tumagal ka. Pero minsan may misinterpret ka sa ganun. Oo, alaminado ko. Oo. Yung iba, Kasi may mga feedback ako naririnig sa labas eh. Na parang, yung iba parang ewa kung inggit or nayayabangan or ano. Ano reaction mo dyan? siguro kung sa Viva Max, wala naman ako kinaingitan. Hindi, yung sila nainggit sa'yo. Okay. Kaya ako na normal din naman nainggit din ako sa tao. Normal naman yung inggit eh. Pero kung mayayabangan ka sa akin ng kung nayayabangan ka sa akin, nainggit ka nga siguro. Parang ganun yung akin. Kasi ako, yung nabago ako, hindi naman ako nayayabangan kila Sean, kila Vince. Kasi tanggap ko naman yung niya, kila Gold Aceron. Pero kung ako makakaramdam ng yabang sa kanila, talagang malalim yung inggit. Parang ako maging masaya na lang din. Kasi siguro ako kahit paano sinuwerte kasi hindi ako nakaramdam na, hindi ko sila siniraan. Masaya ako para sa kanila nun. Tapos nung ako na, yung panahon ko na, ganun, siguro, good karma lang. Yun yung tingin ko. Hindi naman ako siguro makakarating dito kung nakakatapak ako ng tao. Yun yung ano ko. Pero sila kung biglang nayabangan sila sa akin, hindi nila gusto yung nararating. Yun yung masasabi ko sa kanila. Kasi nung una, magkakasundo kami. Tapos porkit nakakaangat na, bigla na lang nagka-problema sila sa akin. Nung una, ang ganda-ganda ko talaga ng ko sa Viva Max, ng isang taon ko. Sabi ko, umaangat-angat na, lalabasan na yung gano'n. Pero tuloy ko lang. Para kung mayayabangan sila, tapos ngayon dito sa mainstream, umaangat na rin ako. Mas nayabangan sila, hindi ko nakasalanan. Kasi ikaw ginagawa mo trabaho Ginagawa ko trabaho ko, ayusin nila na lang buhay nila. At ayusin nila trabaho nila. Oo, ayusin nila para siguro yung mangyari din siya sa kanila. Diba? Ako naman, ganun lang. Bilang BMX King, anong reaction mo na chismis na nag-big night sa gay bar, host to bar ang dating Viva Max King, si Sandy Guzman? Hindi ko po alam yan. Pero ikaw ba, kung bang may mga offer na gano'n, willing ka? Or anong pananaw mo sa ganyan na mag-perform sa gay bar? Sa akin po kasi si Sean, magaling siya sumayaw. Ako, yun ang difference namin. Kung siya, magaling siya sumayaw, papakita siya. Ako lang papakita eh. Kaya kung imbitahan mo na ako, hindi ko rin magagawa yung madadalayin ko na niya. Siya, masarap siyang tignan doon. Kasi magaling siya sumayaw. Kumanta, marunong ka? Pwede naman. Oo. Pero si Sean kasi, talented talaga yan. Sing and dance, kaya niyan. Grupo yan eh. Kaya tapos dahil siguro nagpapahinga naman siya sa project, kasi pinang-awakan siya yung unang Viva Max King. O wala akong ano sa desisyon niyang ginawa. Si Marqueras na ginawa yun. Tsaka kung magagawa siya, may papakita siya. Tsaka mabuting tao yan si siya. Hindi nakikiano sa mga issue. Sa mga, tinitignan ko siya. So mas pabor ka sa sinasabi nila na kaysa naman magnakaw dyan or magbisyo or what, mas okay na yung magtrabaho na wala namang masamang ginagawa. Parang gano'n. Diskarte lang. So mas naniniwala ka sa diskarte? Oo, kasi kumbaga, kung may project naman, di naman niya gagawin yan eh. Meron naman siyang option eh. Siguro sa ngayon na naghihintay pa siya ng project, okay lang, sideline, kumbaga, sideline niya. Para malay mo dun, pansin uli siya, bumalik uli yung dati yung mga offers. Ayun, kaya, di ba? Kasi pag-uusapan ka eh. Pag-uusapan ka. Pero wala akong against kay siya. Sana hopefully makabalik na siya. Isa sa ano ko yan. Respeto ko. Ano pang abangan namin sa'yo? Bukod sa Totoy Bato? Sa ngayon po, ano pa lang eh. Yung Totoy Bato pa lang. Niluluto pa yung ibang project eh. Pero ang asahan nyo na yung simula ko dito, habang tumatagal yung Totoy Bato, lalaki. Yun ang asahan. Talagang
ito na talaga yung magla-lunch talaga sa akin. Kasi sa Viva Max talagang, ganun lang naman, stepping stone. Reaction mo BMX King sa post ni Derek sino to? Si Derek Roman. Sabi niya wag yung gawing practice sa pagdidirect parang ang paggawa ng BMX. Director po o sa mga artist. Feeling ko sa mga director yun sa paggawa ng pelikula sa BMX. Kumbaga, wag daw ginagawang parang practice ang parang gano'n. Kasi yung iba kasi kung ano na lang ginagawa sa BMX. Baka, sa tingin ko, baka yun lang pa lang yung kakayaan ng director.